would welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am who You say I am. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Magandang araw po mga kadap. Sama-sama po tayong magbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon Jesus. At sana'y maging bukas ang ating puso, ating mga isip, at maging handa tayo sa pagpupunla ng mabuting balita ng kaligtasan. Tayo po lahat ay dumako sa ating tatalakayin at pagkatapos ito tayo mananalangin. Ito po si Jesus ang nagsasalita. Ito po matatagpuan sa Lucas 11 mula talatang 5 hanggang 8. At sinabi niya sa kanila, sino sa inyo magkakaroon ng isang kaibigan at paroroon sa kanya sa hating gabi? At sa kanya sasabihin, kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay, sapagkat dumarating sa akin na galing sa paglalakbay ang isa kong kaibigan, at wala akong maihain sa kanya. At siya na mula sa loob ay sasagot at sasabihin, huwag mo akong bagabagin, nalalapat na ang pinto, at kasama ko sa higaan ng aking mga anak. Hindi ako makabangon at makapagbigay sa iyo. Sinasabi ko sa inyo, kahit siya'y hindi bumangon at magbigay sa kanya dahil sa siya'y kaibigan niya, kayo may dahil sa kanyang pagbagabag, ay siya'y magbabangon at ibibigay gaano man ang kinakailangan niya. Ang Panginoon po magpala ng mga talatang ito na ating nabasa. Tayo po lahat ay saglit manalangin. Panginoon, maghari ka po nawa sa amin. Mangusap ka sa amin sa kaparalang hindi yung pagginawa kahit kailan. Kaya mo, O Diyos, na maging malinaw at naunawaan ang pangangaral ng iyong salita. Kaya mo, O Diyos, na sa kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, mabago kami at maging kawangis kami ng inyong anak na si Jesus. Aming Ama, dinadalangin namin, O Diyos, ang inyong pangunguna. Sama naroon, Panginoon, ang mga tagapakinig. Kaya mo, O Diyos, na ang iyong presensya, O Diyos, ang maggabay at magpatnubay sa bawat isa upang maging malinaw ang aming mga maririnig. Panginoon, sa
mga pagkakataong ito, hinihiling namin ang pangalan mo maitaas. Ang pangalan mo, Panginoon, ng malwalhati at mapuri. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ang lundo po sa ebanghelyong ito, ang lundo po ng mensaheng ito ng parabola ng ating Panginoong Jesus ay patungkol ho sa pananalangin. Gusto niya ho tayong encourage, gusto niya ho tayong inspire, gusto niya tayong i-motivate na talagang mag-pray. Yan po ang pinaka-mensahe, ang pinaka-sentrong mensahe ng talinghagang ito. Ito tungkol sa talinghaga sa isang kaibigan na pumunta sa kanyang kaibigan sa kalagitnaan ng gabi dahil may pangangailangan. Hindi ko lang humala kung paano sisimplihan, kaya malamang ang titulo na lamang po nito ay talinghaga ng isang kaibigan sa isang kaibigan. Ganun na lang po. Pero bago po ako pumunta uli rito at pag-usapan itong mensahe meron na nakapaloob sa talinghagang ito, gusto kong pag-usapan natin yung mga maling panukala patungkol sa Diyos na humahad lang sa ating paglapit sa Kanya. May mga pinagmumulan tayo may mga pinanggagalingan bakit ho napipigilan tayo minsan manalangin. At magkaminsan ho, isa rin ho mga kadahilanan nito kung bakit hindi tayo mahilig o sa madaling salita po tamad tayong manalangin. Ito po ay ilang mga panukala at maaaring ang ilan sa inyo ganito ang iniisip. Sana po sa pagtalakay nito ay mabuwag natin itong mga maling panukala na ito upang hindi tayo mahadlangan sa paglapit sa Panginoon. Okay, ito po una, sa mga maling panukala patungkol sa Diyos na humahadlang sa ating paglapit sa Kanya. Una po, iniisip natin marahil na ang Panginoon ay mahirap kausap. Isa ho yan. Dahil sa sobrang taas ng kanyang pag-iisip, kaya iniisip natin na baka hindi niya lang tayo maiintindihan. Kumbaga, alam ko, naka-encounter na kayo ng mga ganitong tao. No? Yung bang sa sobrang taas ng antas ng kanilang nalalaman, narating, marahil, parang hirap nilang kausap. Parang yung mga kasimplihan ng mga bagay na alam natin, hindi nila masakyan. At in fact, meron pa tayong mababasang ganito. At pagkaminsan, may mga maling interpretasyon din tayo sa mga talatang ito. Okay? Tulad dito, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi niyo mga pag-iisip. O ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad. At ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Yan po yung matatagpuan sa Isaiah 55, 8-9. Totoo ho na mataas ang antas ng pag-iisip ng Panginoon at wala akong pagdududa doon. Pero hindi ho ibig sabihin nun na hindi niya kayang pagkasyahin ang kanyang sarili sa maliit nating nalalaman. Makapangyarihan ng Diyos sa lahat. Marunong at mataas ang antas ng kanyang kaisipan. Pero kaya niya hong sumakay saan tayo naroon. Kaya hindi ho tayo dapat mahadlangan ng ganitong maling panukala. Matutuso na madaling kausap ang Diyos. Madali po siyang kausap at wala siyang hindi po pwedeng hindi maunawaan. Okay? Meron lang akong talatang babasahin po mula sa Marcos 10:45. Ito popular na sa inyo. Ilang beses ko na pong binabasa ito sa inyo. At alalahanin po natin si Jesus ay ang wangis ng Diyos. Kung paano siya namuhay, kung paano siya narito sa sanlibutan ng mga panahon na yon ay pagpapahayag na kung sino ang Diyos. O tingnan niyo ho ito, Marcos 10:45. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Dito niyo makikita mga kapatid yung Diyos na adjustable. Kaya niyang i-adjust ang sarili niya saan tayo naroon. Napaka-flexible po ng Diyos. Marunong siya, oo, nang higit sa lahat. Pero kaya niyang palitin ang kanyang sarili kung hanggang saan lang tayo. Kaya niya tayong abutin.
tingnan niyo ho yan, no? Hindi siya naparito upang paglingkuran, kundi maglingkod. Kung ipaparaphrase ko po ito, hindi siya naparito upang abutin. Naparito siya upang umabot. Kaya mga kapatid, buwagin po natin yung ganyang panukala. Hindi ho makakatulong sa atin sa pananalangin niya na isip tayo ng isip, marahil, na parang hindi naman tayo naiintindihan ng Diyos. Hindi niya nagigets, kumbaga, yung ating gustong sabihin. Hindi ho ako naniniwala doon. Kahit sa mga pinakasimpleng prayer list meron kayo. Kahit ingredients sa kusina, kahit simpleng makeup ni Mrs., pabango ni Mrs., o simpleng gamit ninyo sa eskwelahan, hindi niya po pwedeng hindi sakyan yan. Alam niya yan. Alam niya yan. Maski kung anumang pagnanasa meron kayo sa loob ng puso ninyo, nakakala ninyo hindi kayo naunawaan ng Diyos, magugulat kayo. Naintindihan kayo at naunawaan ng Panginoon kung saan kayo naroon. Okay, tuloy ho natin. Yan ho, una. Ito po ang pangalawa. Iniisip natin na ang gusto lang ng Diyos ay ang gusto niya. Ito ho ay parang ano rin to. Alam nyo, kadalasan ng mga bagay na mali, lalo na po sa mga, kahit nasa Biblia pa yan, pagka ho sobra. Kaya nga ho may kasabihan na anumang bagay na sobra, lason. Kaya, medyo ingat po tayo sa ating mga pagbalanse ng mga bagay, lalo na po sa mga nababasa natin. Ito po, makikita natin, iniisip natin ang gusto lang, ang Diyos kasi sovereign eh, makapangyarihan siya sa lahat. Kaya umaabot tayo minsan sa punto na para bang, bakit pa ako hihingi eh? Siya rin naman ang masusunod. Gusto rin naman niya ang mangyayari. So ba't pa ako magsasabi ng kung ano ang gusto ko? Gusto rin naman pala niya ang matutupad. Yun din naman pala ang, kumbaga, magaganap. Mga kapatid, makapangyarihan siya sa lahat, oo. Opo, pero gusto pa rin niya yung gusto niyo. Gusto niya pa rin ibigay yung gusto niyo. Totoo na hindi kadalasan yung gusto natin gusto niya rin. At minsan talaga may mga pagkakataon na hindi niya binibigay ang gusto natin. Pero sa kadahilanan pong upang hindi tayo mapahamak. O kaya, maaaring hindi rin natin ikabuti. May mga ganong pagkakataon, pero minsan pag makulit tayo, yung gusto niyo bibigay niya. Kaya nga meron tayo narinig na ganito, mag-ingat kayo sa inyong hinihiling at baka makuha niyo. Be careful what you wish for or you might get it. Kaya mga kapatid, kahit sabihin pa natin na ang Diyos yung kanyang kagustuhan pa rin, ang dapat makapangyari sa lahat, gumagalang pa rin siya sa ating gusto. Okay? Sinasakyan niya kung ano ang gusto natin. Mga kapatid, ito ho. Sabi ho sa awit 37:4, gagawin din naman ng Diyos kung ano ang gusto niya. Sabi ho dito ng awit 37:4, sorry ho. Okay? Magpakaligaya ka naman sa Panginoon, ito po ang sabi, at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Yung nasa mo, ibibigay niya, hindi yung nasa niya. Ha? Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. What your heart desires. Kung ano yung gusto mo. Kung ano yung nasa mo, hindi yung nasa lang niya. Kaya interesado siyang ibigay din yun sa inyo. Kaya hindi ho totoo na parang gusto lang niyang lagi nasusunod. Hindi po. At minsan ho, para turuan tayo, kahit na minsan medyo masasaktan tayo, bibigay niya yung gusto natin. Ako naranasan ko yun. Naranasan kong ipagpilitan ko nung gusto ko. At bandang huli ako nagdusa. Ako rin po nagdusa doon sa kahilingan kong yun. Kaya mga kapatid, akin lang pong paalala ito. Iginagalang ng Diyos ang ating pagnanasa. Kaya mag-ingat tayo sa ating hinihingi kung ano man yan. Kasi baka ibigay niya rin. Kahit na tayo magdudusa sa huli. Kaya hindi yung totoo na gusto lang niya nasusunod. Kung siya ang tatanungin niya, gusto niya ibigay sa inyo ang gusto niyo. Pero huwag niyong kakalimutan
Napakahalaga yung salita rito, magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Sabi nga sa English, delight yourself unto the Lord. Sana maging delight natin, maging kasiyahan natin ng Panginoon. Maging kasiyahan natin yung pagka pinag-uusapan siya gustong-gusto natin. Kapag pinag-aaralan ng tungkol sa mga bagay na gusto niya o ano mga bagay na nauukol sa kanya, excited tayo. Hindi ho yung mga excited lang tayo sa mga bagay na nasa mundo. Which is, yung iba naman na talaga hindi naman masama. Pero sana ho, hindi ho masapawan nun yung excitement natin pagdating sa mga bagay na sa Panginoon. Dahil kapag ganun ang ating tinatawag na pagnanasa o ang ating kasiyahan talaga sa Panginoon, yung ating mga nasa, iibibigay niya. Yun ang sabi sa awit 37:4. Okay. Alam nyo, isa pa akong pagbibigay halimbawa ito. Ho. Tingnan nyo ito. Sa Isaiah po, 38:1-5, may babasahin po ako sa inyo. Pagpapatunay ho ito na hindi lahat ng gusto ng Diyos na susunod. May pakikita lang ako sa inyo. Nang mga araw na yon, may sakit na sa kamamatay si Ezekias, isang hari po ng Israel to. At si Isaiah, sa propeta na anak ni Amos, ay naparoon sa kanya. At nagsabi sa kanya, ganito sabi ng Panginoon, ayusin mo yung sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Na magkagayoy pinihit ni Ezekias ang kanyang muka sa panig at nanalangin sa Panginoon. At nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin at si Ezekias ay umiyak ng di kawasa. Ito ha. Pagkatapos ho niyan, na magkagoy dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, ikaw ay yumaon, sabihin mo kay Ezekias, ganito sabi ng Panginoon, ang Diyos ni David na iyong magulang. Aking dininig ang iyong panalangin. Aking nakita ang iyong mga luha. Narito aking idaradag sa iyong mga kaarawan ang 15 taon. Mga kapatid, yes, sinabi na ng Diyos kung ano ang gusto niya mangyari, kung ano ang mangyayari. Mamamatay yung hari. Pero ang ginawa ng hari, umiyak siya sa Panginoon, binuhos niya yung kanyang damdamin sa pananalangin, hiniling niya yung kanyang gustong mangyari. Ano ang nangyari? Ibinigay sa kanya ng Panginoon kung ano yung kahilingan niya. Binigyan pa siya ng 15 years na mabuhay. Kaya mga kapatid, kung may kahilingan kayo, at kahit sabihin nyo pa na ang dikta ng isip ninyo o puso ninyo, baka hindi gustuhin ng Panginoon, sabihin nyo pa rin. Sabihin nyo pa rin. Hilingin nyo pa rin sa Kanya. Magkaroon pa rin kayo ng tinatawag na pagpapasya na ilatag to sa kanyang mga paanan. At hayaan nyo siyang dumisisyon para doon. Sabihin nyo pa rin, kung ano man ang mga saloobin nyo, kung ano man ang mga kahilingan ninyo, ibigay nyo pa rin. Kasi hindi nangangahulugan na dahil ang Diyos ay marunong at makapangyarihan sa lahat, ay hindi siya gumagalang o gugusto sa gusto nyo. Nakita nyo, hindi niya pinagpilitan kung ano ang gusto niya. Nakikinig pa rin siya kung ano ang gusto ng isang tao. Ito pa pangatlo. Iniisip natin na marahil may mas importante siyang gagawin o pinagkakainteresan. Minsan alam niyo ho, ganito tingnan niyo, try to use your imagination. Kung bakit minsan maaabot tayo sa ganitong pag-iisip. Ano po? Sa siyensya ho, tayo ho ay nasa isang napakalaking universe. Ang isang universe po ay composed ng maraming galaxy. Billion na galaxy. At mula sa galaxy na yan, ay composed siya ng mga iba't ibang solar system. Tapos sa isang solar system ay kagaya ho ng solar system naroon ng Earth o ang ating planeta. Okay? 9 na planeta yan mula sa araw hanggang Pluto. 9 yan. Okay? Sa 9 na yon, nandun ang Earth. Sa Earth, isipin nyo, isang malaking Earth yan, nandun ho ang island ng Philippines. Sa island ng Philippines, naroon ho ang city ng Balagtas, o city ng Bulacan muna. Pagkatapos, sa city ng Bulacan, nandun ang city ng Balagtas.
Tapos nandun ang bahay mo. Isipin mo, nakita mo yung liit natin. Kaya minsan ang iniisip natin, parang may interest pa bang makinig sa atin ng Diyos eh. Kung tutusin, parang ang dami niyang iintindihin, di ba? Parang mas marami pa siguro pinagkaka-interesan siya kaysa sa makinig sa sinasabi ko. Hindi ho totoo yun. Alam niyo mga kapatid, kaya nga ho ang Diyos ay omniscient, all-knowing. Ang matindi pa dyan, siya po ay omnipresent. Kung saan tayo naroon, wala hong lugar na nag-exist, walang oras na nangyari na wala siya doon. Nandun po siya. Okay? Kaya mga kapatid, may interest siya sa inyo. Naririnig niya bawat detalye ng kung ano meron sa puso ninyo pagka kayo ho ay nagsabi sa kanya. Mga kapatid, tingnan niyo ho ito. Ito pa babasahin ko mula ito kay Jesus din. Matatagpuan ito sa Lucas 12. 6 hanggang 7. Hindi ba pinagbibili ang 5 maya sa 2 beles? At isa man sa kanila hindi nalilimutan sa paningin ng Diyos? Tingnan niyo itong verse 7. Datapot maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. At huwag kayong mga takot, kay lalong mahalaga kaysa sa maraming maya. Ganun ho tayo kahalaga. Isipin niyo ho, ultimong buhok daw natin, bilang niya. Bilang na bilang niya. Lahat tayo. Ibig sabihin niya, ganun niya tayo binibigyan ng importansya. Ganyan niya tayo pinapahalagahan. Kaya hugusan na tayong mapako sa ganitong kaisipan na para bang wala, na maraming intindihin ng Diyos. Kaya siguro marahil hindi ko na dapat sabihin sa kanya kung ano yung sasabihin ko. Kasi sa kadahilan ng baka hindi na magiging ganong kahalaga para sa kanya kung ano yung saloobin ko. Hindi totoo yun. Mahalaga po ang bawat saloobin natin, bawat isa. Ang bawat individual nating saloobin ay binibigyan niya ng halaga. Ngayon mga kapatid, babalik tayo dito sa ating pinagbasihan, sa ating pagbabasihan, kumbaga, sa ating talinghaga. Alam niyo mga kapatid dito ho, pinapakita ng Panginoon. Kasi ito ho ang gusto kong tumanim lang sa ating puso't kaisipan. Alam niyo naman na yung kabuuan ng pangyayari. Pero ang medyo hindi ho binibigyan ng pansin dito, ang akala lang ng iba, ang ini-encourage ni Jesus dito ay yung pagsisikap na manalangin ng manalangin. Hindi ho ganun ang pinupunto ng ating Panginoon dito. Ay pinupunto ho ng ating Panginoon dito at pakinggan nyo ho. Babasahin ko yung isang portion. Total, alam nyo na ang kabuuan. Ito ang sabi. Sinasabi ko sa inyo, yung kaibigan na pinuntahan ho, hindi daw ba bumangon at magbigay sa kanya dahil sa siya kaibigan niya. Hindi daw yun ang factor. Hindi daw yun ang nagbunsod sa kanya. Kung bakit. Ang sabi, siya'y magbabangon at ibibigay gaano man ang kinakailangan niya. Dahil daw sa pagbagabag. Yun ang nakalagay dito sa Tagalog. Sabi rito, dahil sa siya'y kaibigan niya, gayon may dahil sa kanyang pagbagabag, siya'y magbabangon at ibibigay gaano man ang kinakailangan niya. Ito po ay mistranslation sa Tagalog, yung pagbagabag. Hindi ho, Sa New International Version, boldness ang ginamit na term. Po, sa King James Version po, sa English, ay importunity. Okay? Ano po ba yung ibig sabihin nito? Pupunta ho kayo sa Greek New Testament. Kung itatranslate nyo siya literally, mga kapatid, medyo kasi, kung bababawan ko ganito ho yun. Dahil sa kanyang kawalang hiyaan, yun ho talaga yun. Dahil sa kanyang kawalan ng hiya, okay? Dahil sa kawalan ng hiya ng kaibigan niya, para humingi, para mangatok sa gabi, para mangabala, yung kawalan talaga niya ng kahihiyan dahil marahil sa pangangailangan, marahil sa sitwasyon. Hindi niya nainisip yung mahiya. Dahil doon, babangon nutong kaibigan na pinuntahan. Yun ho ang ine-emphasize ni Jesus. Yun po ang sinasabi niya sa atin dito. Yan po ang mensahe niya.
Kung meron pa hong kahihiyan sa ating katawan, kaya tayo di makalapit sa Diyos, tanggalin nyo na yun. Kailangan tabla mukha natin paglapit sa Diyos. Huwag ho tayong manawa. Huwag ho tayong manghinawa. Sapagkat yan ang gusto mangyari ng Panginoon. Yung tapatan tayo na lumalapit sa Kanya, na wala tayong iniisip na anumang kadahilanan para tayo mapigilan. Kundi lumapit tayo, yun ang ini-encourage niya dito. Minomotivate niya tayo na talagang mag-pray, magsabi. Na hindi na natin iniisip baka hindi ibigay, kung hindi, huwag nyo na isipin yon. Lalong walang mangyayari pag hindi kayo magsasabi. Yun ho ang ini-encourage ni Jesus dito. Diyan niya tayo dinadala. Binibigay niya sa atin ng isang kaisipan ng isang Diyos na madaling lapitan at hindi nananawa. Ang kailangan lang nating gawin ay magsabi. Magsabi at magsabi. Minsan may narinig akong panalangin, ako naniniwalang medyo lihis dito yon sa turo ng Panginoon. Meron ganito manalangin Panginoon, alam niyo naman na yung kailangan namin. Siya tumutukoy sa pera. Sabihin nyo. Hindi nyo dapat ikaya dahil naunawaan pa rin ng Panginoon yon. Panginoon, meron kaming pangangailangan sa tuition ng mga anak namin. Ganito pong halaga. Tulungan nyo kami. Hindi masama sabihin yun. Naunawaan niya yun. Kung wala kayo pambayad ng pangrenta ng bahay, sabihin nyo yun. Magsabi kayo sa Kanya. Na parang kausap nyo, kaharap nyo lang. Okay? Pairalin yung pananampalataya nyo. Lumapit kayo sa Panginoon na may lakas ng loob sa paniniwala na ang gusto niya diretso sa kusina. Na magsabi tayo ng kung ano ang kailangan natin. He's encouraging us, He's motivating us, He's pushing us, mga kapatid, to really say what we want, to really say what we need. Sabihin natin sa Kanya. Magsabi tayo nang hindi napipigilan ng kahit ano. Mas lalo hong walang mangyayari pag hindi kayo magsasabi. Inuulit ko uli yun. Magsabi ho tayo. Alam niyo mga kapatid, ang kasunod na talata nito, na sinabi ni Jesus pagkatapos niyang sabihin tong talinghaga na to. Sa verse 9 po, itong sabi niya, sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo, kay bibigyan. Magsihanap kayo, kay makakasumpong. Magsitukto kayo, at kay bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. At ang humahanap ay nakakasumpong. Okay? At ang kumakatok ay pinagbubuksan. Mga kapatid, ano po ang pinapakita dito ng ating Panginoon? Ito po yung mga symbolic terms lang ng prayer. Yung ask, seek, at saka knock. Yan po symbolic terms lang. Pero prayer lang ang kahulugan yan. Kapag kasi, yung mga bagay na hinihingi, ito po yung material or spiritual things. Things po ito. Mga bagay. Kapag pinag-uusapan dito yung humahanap ka at nakakasumpong, ito po, it has to do something with understanding or wisdom or direction buhat sa Panginoon. Yung nagpe-pray ka ng karunungan o kaunawaan meron sa Panginoon. Yung halimbawa po, meron kayo hindi maintindihan sa Bible, pumapasok ho ito. Natural ho mag-pray tayo at sabihin natin, tanong natin sa Panginoon, mayroon ba kahulugan ito? And I believe He can explain it to you. Okay? At sino mo kumakatok, pinagbubuksan, ano po? Opportunity. Opportunity ho yun. Or blessing. Blessed opportunity, mga kapatid. Ito po'y kumakatawan sa pananalangin. Paghingi, pagkatok, paghahanap. Kapag ito po ang ating spirit, minomotivate tayo sa spirit na ito ng prayer. Na maging consistent natin nawang ginagawa. Sapagkat kapag patuloy natin itong ginagawa, patuloy naman siyang nagbibigay. Yan ang sinasabi ng Panginoon dito. Kaya, Jesus Himself is encouraging us here. Please, pray. Pray. Kung sasabihin nyo na hindi kayo marunong mag-pray,
Mga kapatid, sasakyan ng Diyos hanggang saan lang kayo. Magsabi kayo. Sabihin nyo directly kung anong saloobin nyo, anong nasa puso ninyo. At pakikinggan niya yun. At pagka minsan, mga kapatid, paano kung mali yung hinihingi ko? Aba, mga kapatid, there's only one way to find out. Pray for it. Panalangin nyo pa rin. Panalangin nyo pa rin. Sana nawa mga kapatid na nahugutan natin to ng pagkaunawa. Kung gaano kahalaga ang pananalangin, kung paano niya tayo ini-encourage, kung paano niya tayo tinutulak, kung paano niya tayo minomotivate mag-pray. At sana ho mga kapatid, wala na hong preno, wala hong hadlang. Kumbaga diretso sa kusina talaga. Magsabi kayo anong kailangan nyo. Magsabi kayo anong saloobin nyo. Yun lang hong ipinapahiwatig ng Panginoon dito. Yun po ang pinapakita niya sa atin. Sa mensahe niya dito sa isang kaibigan na nang abala sa kaibigang natutulog sa gabi. Sana na po mga kapatid na nakuhaan natin to ng kaunawaan, ng kahalagahan, ng pananalangin, na magsabi kung ano ang saloobin sa Panginoon. Manalangin po tayo, sama-sama. Panginoon, maraming salamat po sa amin natutunan. Hinihiling namin, O Diyos, sa mga natutunan namin ito, ma-encourage kami, ma-inspire kami na mag-pray ng malalim pa. At sabihin namin, Panginoon, ano ang aming mga kagustuhan, ano ang aming kahilingan sa inyo. Sapagkat naniniwala kami kung meron mang may makapangyarihan sa lahat na po pwede magdulot ng aming kahilingan, iyan po ay kayo. Panginoon, ayaw mo lahat ng hadlang na nakikita mong dahilan upang hindi namin magawa ang alinsunod, Panginoon, sa paalala o encouragement ng Panginoon, Jesus. Panginoon, alisin mo po ang mga hadlang na to. Inihiling namin, O Diyos, na hayaan mo maging matyaga kami at masipag kami, Panginoon, sa pakikipag-ugnayan sa inyo. Sa paglalahad, Panginoon, ng aming mga nasa, ng aming mga kahilingan, ng aming mga kailangan, Panginoon, patuloy mo kaming samahan at gabayan sa paggawa niyan. Inihiling namin, O Diyos, ang bawat kapatid, Panginoon, maaaring may karamdaman, Panginoon, iunat yung makapangyarihang kamay sa kanila, hipuin mo sila at sa pangalan ng Jesus, ay maranasan nilang yung pagpapagaling, panumbalikin mo ang kanilang mga lakas. Panginoon, ganoon din at hinihiling namin, O Diyos, ang kalusugan ng bawat isa. Naniniwala po kami, O Diyos, na kung merong isang bagay, Panginoon, na makakapagbigay sa amin ng proteksyon, ay yan po ang inyong presensya. Lord, nihiling po namin, O Diyos, ang mga kapatid namin na marahil merong mga nangangailangan ng direksyon sa buhay, maaaring nangangailangan, Panginoon, ng iyong gabay at patnubay, Panginoon, sa tamang desisyon. Bigyan niyo sila ng karunungan, Panginoon. Panginoon, sa mga nangangailangan ng oportunidad, mga nangangarap, Panginoon, hayaan bigyan mo sila, Panginoon, ng gabay at patnubay papunta sa mga pangarap nila. Nadalangin namin, O Diyos, na pangunahan niyo kami, Panginoon, sa direksyon ng church, Panginoon, ng DAP. Pangunahan niyo kami, O Diyos, bilang isang iglesia. Hayaan mo, Panginoon, na maging ulo namin ni Jesus. At hayaan mo, Panginoon, na kami lahat ay kumilos sa kapangyarihan at karunungan ng banal na Espiritu. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa aming mga natutunan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pakikinig niyo sa amin. At maraming salamat sa pagbibigay katugunan sa aming mga hinihiling. Binabalik po namin sa inyo lahat ng kapurihan at kalwalatian sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace.
as we receive, we agree. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you.
before you, behind you, beside you, all around you, within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going. Your rejoicing, He is for you. May the faith